Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos, ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Dalangin po natin ang kaligtasan ng marami, lalo tikit na tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at nawa ay mas maging ligtas po ang bawat isa, lalo tigit sa mga lugar na lubog sa baha. Sa atin pong narinig na ebanghelyo, karugtong ng tanong ng isang mayamang lalaki kahapon kung paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at nagtapos iyon ang kanilang usapan ni Jesus sa pag-anyaya sa mayamang lalaki na humayo, ipagbili at ibahagi ang kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap, at yung lalaki umalis na malungkot dahil siya'y labis o sobrang yaman. Kaya ngayon, sa pagpapatuloy din, ito yung sinasabi ni Kristo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. So, paano yan? Lahat tayo gusto natin yumaman. Kahit nga matanda na, pumipila pa sa loto kasi nagbabaka sakali na maka-jackpot. Kung sinasabi sa atin na yung hinahangad ng tao, ito din pala magpapahamak sa kanya, masama bang yumaman? Masama ba? Wag na tayong magtrabaho. Di lahat tayo, maghintay na lang tayo ng ayuda. Kakatanggap lang naman at kaka-release lang ng mga ayuda. So, yun ba yung ating dapat na unawain? Napakaraming biyaya sa mundong ito na ipinagkakaloob din naman sa tao. Lahat nga binigay sa tao eh. Pero ano nga bang, bakit nga ba nagiging, pag subukan natin na unawain, bakit mahirap makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos? Sa tingin niyo po. Kasi sabi, kung titingnan din natin sa konteksto din ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel,
Sabi dito, ipinasasabi no, ng Panginoon sa mga pinuno ng Tiro doon sa lupaing iyon na sa kanilang kapalaluan ay sinabi nilang isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos. So, ito marahil dahil sa karanasan din naman natin, kapag ang isang tao yumayaman, napakalaking pagbabago sa kanyang pagkatao o pag-uugali. Of course, mayroong hindi naman, no? Depende rin kasi sa kakayanan ng tao. Mayroong tao na kahit na yumayaman, nananatiling mapagpakumbaba. Kahit na yumayaman, nananatiling umaasa sa Diyos. Pero mayroong mga yumayaman na konting yaman pa nga lang ay kung umasta ay parang Diyos. Mayroong mga tao na kapag yumaman, gagamitin ng pera para pasunurin ang mga tao, para pahirapan at lalo tigid, may mga yumayaman dahil sa mga mahihirap. Kaya minsan, no, ayaw ng mga mayayaman na makaahon ang mahihirap sa kanilang kahirapan kasi ang gusto nila, sila lang ang yumaman. Pero sadyang, di ba, kailan ba nagiging tama na para sa tao ang kanyang natatanggap? Hanggang kailan? Hanggang kailan masasabi ng tao na okay na ako? Kasi kahit mayaman na, sasabihin niya, hindi pa rin siya mayaman. Kaya sige pa rin, porsige ng porsige. Para lang yumaman, kailangan sirain ng kalikasan. Kaya butas dito, butas doon, sira ng kabundukan, sira dito. Kasi kulang eh. Kahit nagabundok na ang pera ng tao, parang kulang pa rin. So kailan magiging sapat ang kayamanan ng isang tao? Dahil nga ang kayamanan na sinasabi sa atin na nawa matagpuan natin ay ang kayamanang nasa langit. Kaya nga sinabi ni Kristo kahapon, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, itong isang taong ito na napakayaman, ibahagi mo sa mga mahihirap, ibahagi mo sa kapwa ang iyong ari-arian. Pero kabaliktaran kasi, no, na kapag yumayaman, lalong ang pakiramdam, kulang pa rin, kaya kailangan pa ng yaman, ng yaman, ng yaman. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, alipin na tayo ng pera. Alipin na tayo ng kayamanan na dapat tayo bilang tao ay alipin ng Diyos. At bilang alipin ng Diyos, dapat sumunod tayo sa Diyos. At makakatulong no, ang ating mga biyaya, ang ating mga grasya, ito nawa at dapat na nakakatulong magpalapit sa atin sa Diyos. Muli, hindi masama maging mayaman, pero kung sakaling ito ang nagiging dahilan ng ating pong paglayo sa Diyos, hanggat may panahon pa, tigilan na natin. Amen.